Okay, so ganito gumagana yung system. So, unahin muna natin sa may database. So, ito yung database natin. Yan. Meron tayong table grade, quarter 1, 2, 3, 4, tas TBL login, tapos report. So, dito sa grade, dito nasisave lahat ng database sa may sa may mga student. Mas makikita mo yung nila dito, first name, middle name, last name, grade, tapos section. Tapos dito naman sa quarter 1, dito yung mga grades nila. Simula quarter 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos TBL login, dito nasisave yung mga log account. Si admin tsaka si user. Yung mga admin tapos yung mga user. Yun. Tapos dito sa reports, dito yung mga reports. Yan. Tapos dito sa naman, sa grade. Dito sa may grade, naka foreign key siya sa sa dito sa quarter 1, 2, 3, 4. Yung foreign key yun yung niya. Kumbaga itong grade, konektado siya sa lahat dito sa mga table. Table quarter 1, 2, 3, 4. So yun. Tapos dito naman sa login, naka foreign key siya dito sa reports. Yan. So dito na tayo sa system. So yung system, kung ano yung mga nandito sa may login. So si admin, siya lang yung admin. Tapos meron siyang user 1, 2, 3. User 4, tapos user 5. So yan. Yan yung username tsaka password. So pwede ka mag-login dito. So halimbawa ilalagay natin si admin. So yan. Kung si admin yung maglalagin, so yan, ito yung lalabas message box, welcome admin. Yan yung system. Tapos yan. Tapos sa admin, makita mo yung dito sa login as admin. Tapos ito, makita mo to. Ito yung lalabas. Kung si user naman yung maglalagin, so si admin pala ang ma-access nito lahat ng buttons dito. So ito, maka-access mo yan. Tapos ito. Tapos itong add student. Tapos itong view student. Tapos manage. Yan, ma-access mo yung mga yan. Paano kung si user yung maglalagin? So halimbawa user 1, tapos password niya is user 1. So yan. Kung si user ang maglalagin, lalabas dito welcome user. Yan. Tapos wala na yung buttons dito kasi si admin lang yung makaka-access nun. Tapos dito meron ditong contact. Ito yung contact ni admin. Ayan. Tapos ngayon, hindi mo na ma-access tong new student. Ayan. Tapos itong itong manage, hindi mo na siya ma-access. Ang niyan, ang explanation diyan, kasi si admin lang ang pwedeng maka-access ng new student kasi siya lang yung pwedeng hindi naman kasi yung mga teacher yun yung mga user eh. Hindi naman pwedeng yung mga teacher yung maglalagay ng ng mga student sa mismong nila, 'di ba? Sa mismong nila, hinahawakan nilang mga estudyante ng mga subject. Tapos yung yung mga grade ganun. So kaya si admin yung maglalagay nun. So balik tayo dito sa admin. So yan. So ngayon, explain ko dito paano gamitin to. So una, dito tayo muna sa sa new student. So itong new student dito, meron kang delete, update, tapos insert. So halimbawa gusto mo mag-insert ng name. So halimbawa mag-insert tayo ng name. So halimbawa Alexis. Tapos Ramos. Tapos pipili tayo ng grade. So halimbawa
papasok siya sa grade 6, and then section niya is A. So pwede natin insert yan, then lalabas na dito sa may database. Ito na, Alexis Ramos. Yan. Kung gusto mo naman, kung may mahanapin ka naman, so halimbawa may hahanapin kang grade 1, yan, select mo yung grade 1, lahat ng grade 1 dito lalabas na. Tapos select mo yung section, so halimbawa section B, lahat ng section B na grade 1 lalabas na dito. So yun lang. So halimbawa gusto mong i-update naman, so punta tayo ng all. So halimbawa update natin to si Alexis, so magiging grade na siya, so lilipat siya ng section, magiging section D. Update natin. So halimbawa pag mag-delete ka naman, so ito na siya, na-update na siya, section D na siya. So halimbawa gusto mo mag-delete, select ka lang dito, select mo yan, kahit saan dyan, then lalabas dito yung name, yung first name, tsaka last name, tsaka middle name. Tapos pwede mo nang i-delete yan. So delete. Ayan na, wala na siya dito. And then dito na tayo sa grading. So sa grading, dito ka na magko-compute ng mga grades. So muna pala, dito muna tayo sa may dito muna tayo sa may add student. So dito mag-a-add tayo ng mga files ng student sa Excel natin. So yung mga teachers kasi may mga sari-sari ng Excel yon. So dito maglo-locate tayo ng Excel dito, Excel file. So halimbawa dito sa halimbawa dyan. So sa grade 6 kunyari add tayo ng files sa grade 6. So hanap tayong grade 6 dito, tapos section D. Yan, ito lalabas lahat ng section D. Tapos kunyari add tayo dyan. So siselect ako ng name. Yan. And then browse natin. Tapos hanapin natin yung files na gusto nating i-add. So halimbawa grade 6, tapos section D. Ay nasa. Tapos lalabas na to. Tapos lalabas na dito sa baba yung files ng Excel. Tapos pwede natin siyang i-save. Yan. And then pag open natin ng Excel, so i-open ko yung Excel. Yan, dadagdag na siya dito. Yan. And then close natin yan. And then dito na tayo sa grading. So sa grading, halimbawa magko-compute na tayo ng mga grades dito sa subject. Yan. Tapos dito halimbawa select natin yung grade 6. Piliin natin yung name na in-add natin sa Excel kanina. So yan. And then dito sa subject, kunyari subject 1, lalagyan natin ng grade yung subject 1, tapos quarter 1. So yan, dito ka na magko-compute. So dito sa quiz, meron tayong quiz na 5 quiz. Tapos kada isang quiz, siya 40% yung niya. Ay 40%, lahat ng quiz na to 1 to 5, 40% yung Tapos yung naman yung scoring naman niya 20/20. Tapos exam 20%, tapos performance 40%. Sa exam 50/50 yan. So halimbawa lagay ka ng dito. Kunyari sa quiz 1 nakuha niya 17. Tapos quiz 2 20. Quiz 3 18. Quiz 4 15. Then quiz 5 10. Tapos dito sa exam 50/50 ang nakuha niya is 40. And then yung performance rate yan, yung performance depende sa teacher yan. 100/100 yung ibibigay niya doon. So halimbawa binigyan niya ng 85. So ito na yung grades niya, 82. Yan, then pwede na nating i-save yan. Tapos lalagyan na siya dito sa database. Subject 1, tapos quarter 1. Yan lang. So halimbawa may nalagyan mo na lahat yan. So example na lang natin ito. So halimbawa may laman na yan mga yan. Tapos mo na na-compute dito. Then ang gagawin mo naman is dito na sa sa first grading. So check natin yung yung Excel.
Tanggalin ko muna to. So para makapag-compute tayo, makuha natin yung average. Yan, then close ko na. So yan. So select mo na dito yung ano dito yung ito, select, pili ka na dito. So siya ano, grade 6. Tapos yan. And then browse mo na yung files. So grade 6 na section D. Then open mo. Yan. Tapos yan, pipili ka na ng grades dyan. So makita mo dito sa may database. Ito quarter 1. May mga grades na nakalagay dyan. Yan, grades. So ito siya. Grades, tapos quarter 2, 3, 4. Yan. So pag pipiliin mo to, kahit di mo na i-type yan, pero pwede mong i-type yan manual. Pipiliin mo lang tong grades para makita mo yung grades niya. Ayan, itong quarter 1, 2, 3, 4. Kung gusto mong i-type ng manual. Pero kung ayaw mo naman, pwede mong piliin to. Select mo lang tong first quarter. Tapos show grades. So, select ka muna ng student. Diba, binrose natin to. Ito, magpo-browse tayo dyan. Then, pipili ka dito sa ano. Ayan, so select natin to. And then, show grades. Lalabas na yung mga grades dyan. Then, pwede mo na i-submit. Ito na yung average. Tapos save mo na lang para pumasok sa Excel. Tapos next is ano, second quarter. Ganun din, show grades, submit, save. Third, show grades, submit, save. Then fourth, show grades, submit, tapos save. Ganun lang. Hindi na save na siya. Tapos dito, i-compute natin yung ano, yung average ng ano. Kukunin natin lahat ng ano, average itong ano, subject average. So, ganun din yung gagawin mo dito. Browse mo, piliin mo yung Excel, select ka ng name dito, tapos show grades mo na lang. Yan, lalabas na lahat yan dyan. Tapos submit. Tapos kukumputin nyo na. Tapos ito na yung average. Tapos sisave mo na. Tapos kukunin din natin itong final grade. Magbo-browse ka ulit ng files. Tapos show grades. Select ka muna ng name pala. Ayan. Para gumana yung show grades. Ayan. Tapos submit. 86. Ito na yung ano, yung average. Save natin. So yun na, okay na. Then punta ka na dito sa ano, sa view student. Tapos i-browse mo na yung files. Yan, lalabas na yan dito. Ito na yung sa Excel. Pwede mo nang i-click yan. Tapos lagay ka ng advisor name. So halimbawa, advisor name, Miss Mayra yan, Fernandez. Yan. So pwede na natin i-print yan. Then ito na yung magiging ano mo, card mo. Ito na. Yan, makita mo na yung ano dito, grades mo ng first quarter, second, third, tapos fourth. Tapos yung subject mo ng ano, subject mo nung, ay yung ano, subject average, tapos general average. Yun na yung final grade mo. Dito sa ano, general average, ito na yung final grade. Tapos makita mo yung remark, pass, tapos date, kung kailan mo pinrint as time. Ayan. Pwede mo nang exit yan. Ayan. Tapos dito naman sa system, ano, may mga features to. Ang features nito, itong light mode, tsaka dark. Ayan, may dark mode siya. Ayan. Lahat yan naka-dark mode. Depende yan sa ano, user. Ayan. Kasi itong ano naman, itong view, ano, itong reports, dito mo makikita yung mga report ng mga user kung may mga bug sa system, ganyan. So halimbawa, login tayo ng user. Ayan.
So, dito nila makikita yan ito. Click mo lang yan, itong if you have concern, please contact admin, ganyan. Tapos yan, pwede ka na mag-select dyan. So, halimbawa, gusto mo magpapalit ng password. Yan, just lagay ka lang ng ng text mo dyan. Sample text. Details. Yan, tapos save mo lang. So, halimbawa, may issue din sa bug, ganyan. Lagay ka lang ng text. Yan. Then, pagbalik natin ng reports, ng admin, dito napapasok yan. Ito. Yan, tatlo na yung reports. So, yan, lalabas na dito yan. So, ito si user 2. Pag click natin yan, ito na yung niya. Then, pwede mo na siyang approve or review. So, yung approve tsaka review, dun mo sa user makikita yan. So, halimbawa, approve natin to. Change password. Yan. Tapos, balik tayo ng user. So, sa user 2. Ayan. Tapos, punta ka dito ng ayan, contact. Tapos, see my report. So, yan. Dito mo makikita yan. Ayan, approve na siya ng admin. Tsaka pending yung isa. Kasi hindi pa natin na-approve. Di pa na-approve ng admin. So, pagbalik naman natin ng admin. Yan, pagbalik naman natin ng admin. Halimbawa, dito sa manage. Yan, dito ka na magma-manage. So, halimbawa, gusto mo palitan yung password ng admin. So, lagay mo lang yung current password ng admin. Tas yung new password. So, pwede mo na palitan yan. So, halimbawa, papalitan natin yung password ng admin. Yung current password niya is admin. Tas yung new. Papalit natin admin 1. Save. Ayun na. Tas kung naman, kung dito naman, kung mag-a-add ka ng user. So, halimbawa, add tayo ng user 6. Ito na siya, user 6. So, kung gusto mo naman siyang i-update, click mo lang yan. May babagawin ka dyan. Gusto mo palitan ng password. Lagay mo siyang user. Update mo lang. Palitan na siya ng password. Kung gusto mo namang i-delete, delete mo lang yan. Ganun lang.